Magandang umaga po sa bawat isa. At magandang umaga rin po sa ating mga kapatid na nanonood sa ating FB Live. Purihin ang Diyos dahil pinakaingatan niya tayo sa pagpunta dito. At hindi naging hadlang ang banta ng bagyo para tayo ay magsamba. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para sa ating call to worship. Ang ating call to worship ngayong umaga ay makikita sa Psalms 63 verses 1 to 5. Sabay-sabay po natin itong basahin. O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory. Because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise you with joyful lips. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you for today. We thank you for this week, Lord, na kami po ay inyong sinamahan, Lord. Kami po ay inyong pinakaingatan. Maraming salamat po, hindi lamang po sa blessings, Lord, kundi maraming salamat po dahil kayo po ang aming Panginoon. Lord, as we come to you in worship, Lord, please punuin niyo po yung puso namin ng inyong pagmamahal. Kung ano man po yung mga worries namin, problema sa buhay, or banta ng bagyo, Panginoon, pakaingatan niyo po kami, Lord, at ilayo niyo po kami sa mga ganong worries, Lord. At tulungan niyo po kami, Lord, na makapag-focus po sa pagsamba today. Prepare our hearts, Lord, as we receive your message today, and as we worship you, Lord. We thank you for everything, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. At tayo po ay mag-awitan at mag-awitan sa pangunguna po ng ating music team. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Tunay ngang napakabuti ng ating Panginoon sa oras na ito. Ngayon po, nandito tayo para magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Sabi nga po sa Psalm 16 verse 11, in your presence, the fullness of joy, at your right hand are pleasures forevermore. Kaya ilagay po natin ang ating mga puso sa Kanya. Alisin muna natin ang mga worries at hayaan nating punuin tayo ng galing ng ating Diyos. Sama-sama po tayong umawit.
ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagyan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang gagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadaglain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord, tunay ngang napakabuti mo sa aming buhay. Let your presence remind us that we are never alone. Ikaw ang tahanan namin, Ikaw ang langit para sa amin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang ating nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. As we sing the next song, let this be our prayer. Minsan sa sobrang dami ng responsibilities, deadlines at mabigat na araw, napapansin natin na nauubos tayo, not just mentally, but emotionally, at minsan pati spiritually. Doon natin hindi namamalayang unti-unti nating nakakalimutan kung gaano kalapit si Lord sa atin at kung gaano siya katapat sa ating buhay. Pero ngayong oras na ito, huminto muna tayo, huminga, at hayaan nating ipaalala sa puso natin na kahit gaano kagulo ang mundo, ang katapatan ng Panginoon na hindi nagbabago.
Patuloy po tayong umawit. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman,
Lord. Salamat po at dahil hindi mo kami pinabayaan. Salamat dahil tunay kang Diyos na kumikilos sa aming buhay. We honor you, we trust you, and we continue to lift your name. All glory belongs to you alone. In Jesus' name, amen. Amen po. At tayo naman po ay makakarinig ng isang song offering mula sa Makinabang Family Devotion. Sa akin yun. Ito ang panahon, ay, mali. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Kaya tayo ay magalak at magdiwang. Awit 118, verse 24.
Amen po. Para naman po sa ating pastoral prayer, tinatawagan ko po si Pastor Ian Fuentes. Para po sa ating pastoral prayer, nais ko pong hilingin ang lahat po ng may nais na ipanalangin sa araw na ito na tumayo. Kung kayo po ay mayroong nais na ipanalangin or may dinadalangin sa inyong puso sa araw na ito, maaari po tayong tumayo at kayo po ay isasama namin sa aming panalangin. Maraming salamat po mga kapatid. Aming Diyos Ama na nasa langit, aming Diyos na kailanman ay nananatiling tapat sa Kanyang salita, sa aming buhay at sa inyong mga anak. Sa araw na ito, katulad ng awitin, kami ay may kalayaang sumamba, magsaya at magpasalamat sa inyo. Marami kaming mga kapatid na hindi nararanasan ngayon yung nararanasan namin dahil sa salanta ng bagyo. Gayon pa man ipinagpapasalamat pa din namin, Panginoon, dahil kahit anuman ang nangyayari sa amin ngayon sa buhay ng aming mga kapatid, alam namin na ang lahat ng ito ay ayon pa rin sa inyong kalooban. Sa amin po dito sa Baliwag, nagpapasalamat po kami dahil hindi po kami ganoon kaapektado. At sa mga oras po na ito, dala na rin po ng bagyo. Amin pong dinadalangin, Panginoon, na kayo po ay gumawa ng himala. Na kung ninyo pong loloobin, amin pong hinihiling na ang bagyong ito ay mawala o lumihis ng daan. At kung magkagayon man, patuloy pa rin naming hinihiling, Panginoon, ang inyong pong pag-iingat sa aming lahat. Naniniwala po kami doon sa inyong soberenya. Kayo pa din ang may hawak ng lahat ng bagay. Sa aming lahat po dito sa Baliwag Alliance Church, sa aming mga kapatid ngayon, marami sa amin ang mayroong mga ninanais sa aming mga puso. At ang aming dalangin, Panginoon, na kayo po ang magsiyasat sa lahat ng ito. Merong mga pagkakataon na kami ay humihiling ng mga bagay na hindi naman para sa amin, mga bagay na hindi naman dapat namin hilingin. Kung mga bagay na ito ay maglalayo sa amin sa inyo or magtutuloy sa amin sa kapahamakan, aming dalangin, Panginoon, baguhin niyo po yung landas na aming tinatahak, baguhin niyo po yung aming kaisipan, yung aming pananaw sa mga bagay na aming ninanais. Pero kung ito man yung mga bagay na aming hinihiling na ngayon ay para din sa kabutihan namin at ikalulugod ninyo, aming dalangin, Panginoon, turuan niyo po kaming manampalataya at maghintay sa inyong pong kapanahunan at sa inyong kaparaanan. Sa amin pong pagsamba sa araw na ito, patuloy po naming dinadalangin na yung aming presensya dito pagpunta sa church ay hindi lamang para umattend, hindi lamang para makinig. Turuan niyo po yung aming mga puso na namnamin ang inyong mga salita. Alam po namin marami kaming bagay na naririnig sa church na masakit mula sa inyong mga salita. Pero alam po namin sa aming mga sarili na ang masakit na salitang ito ay isang paraan o kaparaanan po ninyo para mabago ang aming mga buhay. Kaya kahit gaano man ito kasakit, Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy na makinig kahit man masaktan kami. Dahil alam po namin, walang isa sa inyong mga salita ang magdudulot sa amin ng kapahamakan, kundi pawang kabutihan lamang. Patuloy niyo po sanang ingatan ang aming bayan, ang aming bansa. At ang lahat po ng magtuturo ngayon sa araw na ito, bigyan niyo po kami ng karunungan upang amin pong maibahagi ng maayos at malinaw
ang inyong mga salita sa aming lahat. Kayo pa rin po ang mapapurihan sa aming buhay anuman ang mangyari. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Maaari na po tayong makaupo. Inanyayahan ko po uli ang bawat isa na tumayo para sa ating scripture reading na ating makikita sa Hebrews 10, 19 to 25. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he consecrated for us through the veil that is his flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Purihin ang Diyos sa kanyang makapangyarihan salita. Tayo po ay makakaupo na. Para po sa ating message for today, inayayaan ko po si Brother Ronel po. Maraming salamat, Jacob. At malakas ang ihip ng hangin sa ibang parte ng ating bansa. Thank you. Tayo po ay magpapatuloy. Good morning, Baliwag Alliance Church. Ayan. May bagyo tayo ngayon, tama po ba? Oo, paparating yan at malakas na bagyo. Kanina nakita ko rito ay salamat sa Panginoon at siya'y tunay na matapat sa ating buhay. Ayun, parang nagdadabog dun sa likod. Kanina nakita ko, ito yung parang mga ilaw, yun dito yung part ng mga asin ng mundo. Kasi akala ko nalulusaw no? Doon sa ulaw. Purihin po ang Panginoon sapagkat siya'y matapat at matuwid sa ating buhay. Hindi maikakaila mga kapatid na kabi-kabila ngayon ang trahedya, calamity. At yung tema halos ng Reels, yung pagbabalik ng Panginoon. Alam niyo po ba yon? Nababalik na muli ang ating Panginoong Jesus? Iyon po ba'y ating inaasahan? Amen. Wala na pong pag-asa pa na pwede nating pag-asahan kundi yung pagbabalik ng ating Panginoon. At kung yung pag-asa ay aasahan natin, pabago-bago ang pag-asa. Kaya nga sabi niya, every time. Okay, mag-update kayo dahil pabago-bago ang panahon, ang takbo ng bagyo. Minsan di maasahan. Ano po? Ngayon sa magulong mundo na ito, mga kapatid, may nagtatanong, nasaan ang Diyos? Doon sa mga binaha at sa maraming mga namatayan ng mahal sa buhay, ay marahil nagtatanong, nasaan ang Diyos? At marahil isa doon sa mga yon, at marahil tayo ay nagtatanong din, tunay nga ba na ang Diyos ay tapat? Tapat nga ba ang Diyos sa Kanya pangako? Tapat ang Diyos sa Kanya pangako. Tama yun mga kapatid. Ito ang dapat nating sampalatayanan.
Ito ang dapat nating panindigan at paniwalaan. Paano ba tayo sumasampalataya? Kagaya ng sinabi ng talata sa Hebreo 11:1, sabi, ang pananampalataya ay ito, the certainty of things hoped for, a proof of things not seen. Kapag tayo ba'y sumasampalataya, tayo'y nakatingin at walang patunay o ebidensya, basta sinabi natin, ako'y sumasampalataya sa Diyos. Amen? Kung ating i-analyze ang bagay na iyon, it's no amen. Dahil sa kabila ng kalamidad at pangyayari sa buhay natin sa ngayon, namatayan ka man. Matindi, no? Matapat ang Diyos sa kabila ng lahat. Pero, minsan ba'y tinanaw natin na saan ang katapatan ng Panginoon sa buhay ko? O baka naman abala tayo sa maraming bagay at hindi natin nakikita ang katapatan ng Diyos. Mga kapatid, ang faith is evidence-based. Ang pananampalataya ay puno ng ebidensya at hindi tayo katanaw lamang sa kawalan. At hindi tayo pinaniwala at kay manalig sa isang bagay na wala namang patunay o ebidensya. Tingnan natin ang pananampalataya na punong-puno ng ebidensya. Pag-isipan natin ang bagay na ito. Why do we believe? If God is faithful, there should be evidence of God's faithfulness. Tama po ba? Kung ang Diyos ay tunay na tapat, sigurado na maihahayag at makikita natin ang kanyang katapatan. Hindi tayo lumalakad sa kawalan at wala tayong basihan upang maniwala sa Diyos. Amen? Yes. Amen. Sapagkat sinabi ng Diyos, tapat ako, at yan ay kanyang pinatunayan. Ang pag-aaral natin sa umagang ito ay matatagpuan sa Hebrews chapter 10, verses 19 to 25. At ito ang kataga na binabanggit. Because, sa verse 23, because He who promised is faithful. Because He who is promised is faithful. Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, kayo ang nais namin parangalan sa umagang ito. Itinataas po namin ang inyo pong pangalan. Kayo po ay tapat sa aming buhay. Mula noon hanggang sa magpakailanman, nananatiling kayo ay tapat sa aming buhay. Makita po nawa namin sa liwanag ng iyong mga salita ang katapatang ito. Upang nang sa ganon, kami ay patuloy, buong puso at buong buhay na mag-ukol sa iyo ng pagsamba. Dadakilain ka namin sa buhay namin. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. For He who promises faithful. At kung ebidensya ang ating titingnan, mga kapatid, God's faithfulness has been revealed through history. Mula pa noon at magpakailanman, kita, tanaw na tanaw natin ang katapatan ng Diyos. Mula sa creation, tingnan natin, the creation and the fall. God's faithfulness is first seen in the creation narrative, where He establishes a perfect world and a covenant relationship with humanity. Ginawa ng Diyos ang langit at lupa at ang tao at ang sabi niya, ito ay napakaganda. Napakaganda. At nag-establish siya ng covenant sa tao. Kaya dan, sabi ng Panginoon, ng Diyos, pwede mong kainin ang lahat ng iyan, maliban dun sa isang puno na nasa gitna
na nakakaalam ng mabuti at ng masama. Kapag kinain ninyo iyon, kayo ay mamamatay. Sumuway ba ang tao? Sumuway ang tao. Sila'y nagkasala. Ngunit tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Despite the fall of Adam and Eve, God promises redemption. Nagkasala ang tao, ngunit pinatunayan niya. Ganon ang kanyang katapatan. Siya'y nangako ng isang pagliligtas. At kung babasahin natin ang Genesis chapter 3 verse 15, ang Diyos kausap niya ang ahas at ang sabi niya, ikaw, si Satanas na yun ikaw at ang babae, sabi niya, ay palaging maglalaban. Ang anak mo, sabi niya, ang mga supling mo at ang supling niya ay laging mag-aaway. Ngunit ito ang sabi niya, ang kanyang sakong, yung kanyang anak ng babaeng iyon ay iyong susugatan, tutuklawin. Ngunit ikaw ay dudurugin. Ang ulo mo'y dudurugin. Mga kapatid, ito ang kauna-unahang ebanghelyong pinreach ng Panginoong Diyos. From the very beginning, ipinakita na niya ang kaligtasan mula sa ating mga kasalanan. Alam natin, dumating ang panahon, ang Panginoong Hesus, iyon, na siyang napako sa krus at ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay naging dahilan ng ating kaligtasan. Amen po ba? Hindi lang yan dyan, mga kapatid. God's faithfulness is evident in covenant with Abraham. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay ano? Abraham, ito ang pangako ko sa iyo. Pumunta ka sa isang lugar na ituturo ko sa iyo. Ngunit bit-bit ni Abraham ang pangako ng Diyos. Pararamihin ko ang iyong descendants, ang iyong lahi. Ipinapangako ko sa iyo ang isang lugar, the promised land, the Canaan. Tama po ba? And you will be a blessing to many nations. Nagkaroon po ba ng katuparan kay Abraham ang bagay na iyon? Yes, dumami ang kanyang lahi. And natupad ang promised land. Hindi sa kanya. Alam natin yon nung pumasok sila sa Kanaan. Ngunit, alam natin, hindi tapat ang tao. Patuloy at patuloy na naging unfaithful sila. Maging si Abraham ay nagduda sa pangako ng Diyos. Matanda na kami ng asawa ko. Paano pa kami magkakaroon ng anak? But God is faithful. Tinupad niya ang pangako niya kay Abraham. And then, Isaac came. And then, Jacob. At nagpatuloy ang lahi ni Abraham na hindi na mabilang, sabi nga ng salita ng Diyos. Hindi diyan nagtatapos ang katapatan ng Diyos. Sa Exodus, muli ay pinalaya ng Diyos ang bayang Israel mula sa Exodus. Mula sa pagkabihag, ito'y pagpapakita ng kanyang katapatan kay Abraham. Ipipreserve ko ang iyong lahi. Nagpatuloy sila papunta sa promised land. At doon na-accomplish ang pangako ng Diyos. God's faithfulness continues as He heads the Israelites in the promised land, fulfilling His promise to His ancestors. The promised land. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam natin that the promised land, nang makipamuhay ang mga Israelita, sila'y namuhay na parang mga hentil. Sila'y tumalikod sa Diyos, naging masama, nag-disobey sila, but God is still faithful. At pinaalala ng Diyos ang kanyang pangako. Ito ang pangako niya kay Haring David, sa mga propeta, sa ating mga ninuno, sa mga forefathers natin. Sila, at mula kay David ay nagkaroon ng tipanan
ang Diyos kay Haring David. The covenant or kasunduan. Ito ang sabi niya sa 2 Samuel chapter 7, 12 to 16. O David, mula sa iyong anak ay maghahari. May isang maghahari at ang kanyang kaharian ay magpawalang hanggan. Amen. Hindi yun natupad sa buhay ni King Solomon. Ba't ang tinutukoy natin na kaharian na walang hanggan ay yung kingdom ni Jesus Christ. Amen? Nasusundan po ba natin ang katapatan ng Diyos? Sa kabila ng disobedience, sa kabila ng karumihan, sa kabila ng pagsuwail, sa kabila ng pagkabugnot, sa kabila ng pagtalikod ng tao, ang Diyos ay patuloy na matapat. At kung bakit natin nararanasan ang mga bagay sa ngayon, pagpaparusa ng Diyos marahil yan, sapagkat ang Diyos ay matuwid. God is just. Hindi niya papayagan ang kasamaan na mag-exist sa kanyang harapan. Ngunit God is faithful at patuloy niyang ipapakita ang kanyang katapatan. And then, dumating ang Panginoong Jesus, which is the ultimate demonstration of God's faithfulness. In Jesus, the promises of the Old Testament find their fulfillment. Kaya sa Matthew chapter 1 verse 22 to 23, ipinakikita dito ang hula ng isang propeta na ang babae ay magsisilang ng isang lalaki, isang sanggol. At siya'y tatawaging Emmanuel. Sapagkat anong ibig sabihin? Sumasa atin ang Diyos. Ang Diyos nating tagapagligtas, may pag-asa tayo. God is faithful. Amen? Nananatiling tapat ang Panginoon sa buhay natin. At ito ang ebidensya ng kanyang katapatan. Alam niyo po, in the time of Jesus, sa panahon ng Panginoong Jesus, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay na magmuli, na-establish ang isang bagong kasunduan. A new covenant has been established na nag-aalok sa atin ng kaligtasan. Ang kaligtasan na matatagpuan lamang sa Panginoong Jesus. Sa mga panahon na katulad ng ganito, saan tayo nakatanaw at nakatingin? O, sa kisame daw. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sa lawak ba ng sakop ng bagyo? Doon ba sa problema na dumarating sa buhay natin? Na kapag tiningnan natin ang katapatan ng Diyos, mula pagkasilang natin at susundan natin ito, tapat ang Diyos sa buhay ng kanyang mga tinawag. If you could only reflect how faithful God is. Ako sabi ko paulit-ulit na ikinakabit ko na ang aking buhay doon sa tinatawag na favor ng Lord. Dahil sabi ko, mula pagkabata, Ronel, sanggol ka pa lang. Alam mo ba yon? Patay ka na sana. Well, marahil yung iba, alam na ang kwento ng aking buhay. Ako'y anak sa pagkakasala o sa tinatawag na, alam na natin ang ibig sabihin nun. At nung malaman nung aking tatay na ako'y anak ng asawa niya sa iba, pinagtangkaan kaming patayin. Isang sanggol na cute na cute. Hindi pa pa yung anak ko dyan eh. Si Russell eh, cute din naman yan. Pero totoo yun. Pinagtangkaan ang aking buhay. Siyempre, mag-iisip ka ba sa bagay na yon? Papatayin. Kaya kami, from Zamboanga, hindi ko alam kung saan sa kami nagpunta at nagtago kami ng mother ko.
Hindi nagtapos doon ang isang buhay na sabihin mo ay mahirap o miserable. Sa hirap ng buhay, dinala ako sa bahay ampunan. Sa bahay ampunan na may nanay man lang sana ako, pero wala akong nanay doon. Minsan ako'y inaway at umiiyak, sigaw ako ng sigaw, nanay, nanay. Wala pala akong nanay. Nasaan? Kami discriminated kami sapagkat kami yung mga ampon na pumapasok sa eskwelahan na isang jeep, pagbaba namin, sasabihin nila, medical, mga medical, sapagkat sa Hebron, ang tawag doon ay Bulacan Medical Center pa dati yan. Sa Sampaloc, yung pinakamalaking hospital. Wala pa ang Bulacan Hospital. Mabubuli? Yes. Nasaan ang Diyos sa bagay na yon? But God preserved me sapagkat I am His. Pinakita ng Diyos yung kanya katapatan sa buhay ko. Buhay ang Diyos at tapat ng Diyos. Kung titingnan ko, unti-unti yon. Hinawakan ng Panginoon ang buhay ko. At kung nasaan ako ngayon, God has a plan for my life. Can we say amen to that? God has a plan in your life. Hindi lang tayo nariyan, tinawag niya tayo sa kaligtasan sapagkat may plano ang Diyos sa buhay mo. We must be overwhelmed of the faithfulness of God. Makita sana natin yung katapatan ng Diyos sa buhay mo upang nang sa ganun ay mahalin natin siya at sampahin natin siya. Paglingkuran natin siya sa buhay natin. And if you lost your life, mawala man ang buhay ko, sasabihin ko, God is still faithful. God is still faithful. That's the faithfulness of God. Hindi lang yan, mga kapatid. Hindi lang yan. The faithfulness of God continues on. Continues on. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako, meron tayong tinatawag na full assurance of our faith. Kung bakit tayo narito ngayon sapagkat pinangahawakan natin ang pananampalatayang ito. Kung bakit tayo nagpapagamit ngayon sa Panginoon sapagkat meron tayong pananampalatayang hinahawakan ito. Minsan kung hindi natin makita ito, sinabi ng Biblia, tapat ang Diyos. Mas lalong tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Sabi sa ating binasa kanina ni Brother Jacob, therefore, brothers, since we have confidence to enter holy places by the blood of Jesus, by the name and living way that He opened for us through the curtain, that is through His flesh, and since we have a great priest over the house of God, dahil sa katapatan ng Diyos, at ipinakita niya ang kanyang katapatan sa pamagitan ng buhay kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Ito yon. We have a strong reason to approach God with confidence. This is the very effect. Ito yon. Meron tayo sa ginawa ni Kristo. Meron tayo ngayong malalim na dahilan upang lumapit tayo sa Diyos ng mayroong kumpiyansa or confidence. How do we approach God? With confidence. Kaunting bagyo o hirap ng buhay, sasabihin natin, God, faithful ka ba sa buhay ko? Where is the confidence? Jesus' sacrificial suffering opens access for us into the heaven's most holy place. Ito yon. Through this blood that cleanses us from sins, through the flesh that is torn for us. Kung ating makikita lamang at mavivisualize lamang natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang katawan na hinagupit, nagkaluray-luray ang kanyang laman. Tiniis ng Panginoong Hesus yun. Ang kanyang dugo na nabuhos sa krus, na ang katumbas nito ay ang kanyang buhay, na kung saan pamalit at
takpan ng ating kasalanan. This is the very reason kung bakit meron tayong kumpiyansang lumapit sa Panginoong Hesus. Pero hindi tayo nagyayabang. Yung iba, nagyayabang sa harapan ng Diyos. No! It's only by grace and mercy of God that we can have this access to the most holy of holies. Naalala natin nung panahon ng Old Testament, yung pag-access dun sa tabernacle, sa loob ng tabernacle, o yung templo na ginawa ng tao. Pero nung panahon na yon, bumababa ang presensya ng Diyos. Ang mga Old Testament priests ay pumapasok lamang doon sa Holy of Holies na yon. Dala-dala nila, nag-o-offer siya at bitbit ng isang priest. Sa kanyang pagpasok doon sa Holy of Holies, minsan lang ito ginagawa. Pinsan sa isang taon, on the Day of Atonement. Kung alam natin yung Yom Kippur na sineselebrate nila sa Israel. Minsan lamang yon sa isang taon na makapasok doon at itong the high priest na meron siyang breastplate dito, nandito yung mga bato, 12 bato na nire-represent niya ang 12 tribo ng Israel, kung baga yung bayan ng Diyos. Dala niya yon at yun ang kanyang representation para sa atonement, pag-aalis ng kanilang kasalanan. Once in a year, napakahirap na gawin ang bagay na iyon. But now, through Jesus' sacrificial offering of Himself, once and for all, this access is permanent. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Na kapag bigat na bigat ka na sa pasanin ng iyong buhay, you can go directly to the Holy of Holies, to God Himself, knowing in your heart, diringgin at dinidinig ka ng Panginoon. Kung merong mga bagay o kasalanan sa atin, God, binuksan na yung kamatayan ni Kristo. Kasabay nung kanyang pagkapako sa krus, yung kurtina na naghihiwalay sa Holy of Holies at doon sa tinatawag na holy place ay nabuksan, napunit iyon. Dahil sa kamatayan ni Kristo na ang ibig sabihin, we can now access the Holy of Holies. Pero yung maliit na kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa, hindi natin mabitawan. Kaya nga, we have to preach the gospel every day in our life. If you can only imagine and reflect dun sa goodness and faithfulness ng Diyos sa buhay mo, aariin mo ng iyong katawan, ng iyong buhay, ay isang maruming basahan and hopeless. And yet, God is faithful. God is faithful. Huwag tayong magmalaki at sasabihin natin, ligtas na ako. But it does not show in your life. Hindi lisensya ang ginawa ni Kristo para angkinin natin ang bagay na ito without us repenting of our sins, without us obeying God and His commandments. Huwag tayong magmalaki na ginagamit tayo ng Diyos o sasabihin mo nagpapagamit ka sa Panginoon pero ang buhay mo ay maruming basahan dahil patuloy at patuloy kang lumulublob sa kasalanan. The access, makita nawa natin yung buhay natin nagpapakumbaba and
take advantage of this free and permanent access na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kagaya ng sinasabi ng Hebreo, chapter 9, 13 to 15, kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang ibinibisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng mga naunang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Habang tayo'y nakalublob sa karumihan at ipinangangalandakan nating tayo'y Kristiyano, maisip nawa natin na ang Panginoong Diyos, na ang Panginoong Jesus ay matinding pagpipigil din at sakripisyo ang kanyang ginawa. Nung siya'y alipustahin, pagbantaan siya, paratangan siya na isang dyablo o isang demonyo, paratangan, hindi siya nagkasala. Tiniis niya ang hirap na iyon upang manatili at manatiling tapat sa kanyang pagsunod sa Ama. Kaya't ang Panginoong Hesus, ang kanyang buhay, ang alay, sapagkat ni minsan wala siyang kapintasan. Dahil kung babalikin natin ang isang alay para sa kaligtasan sa lumang tipan, pumipili ng isang hayop or tupa na kung saan ito'y walang kapintasang maiaalay. And God fulfilled this through His life, through His living. Namuhay siya ng walang kasalanan. Huwag nating sabihin, hindi siya magkakasala sapagkat Diyos siya. Tama iyon, mga kapatid. Pero siya ay tao na pinipigil at patuloy na nagsasakripisyo. Mapaglabanan lamang ang pagtukso ng dyablo, kasalanan. That's how He preserved yung kanyang kabanalan, yung kawalan ng kanyang kasalanan. Pangalawa, why we have strong reason to approach God with confidence? Because Jesus, as the great priest, is our ultimate mediator. Tagapamagitan natin to the Father. Sinabi ko nga kanina, ang mga high priests ang nagdadala ng alay at namamagitan sa mga bayan ng Diyos nung panahon na yon para sa pagpapatawad ng kasalanan, para sa reconciliation, para sa pagbabati, sa lahat na ang high priest ang gumaganap ng lahat ng iyon. But now, we have Jesus as a mediator. Christ's intercession never ceases. Alam po ba natin yon? Na habang tayo'y binabagtas natin ang buhay, pananampalataya natin sa mundong ito, Jesus Christ is interceding for us. Jesus Christ, mula doon sa langit, ay nananalangin at patuloy na nag-i-intercede para sa atin. Iwasan mo ang kasalanan. Huwag mo yan gawin. Magpatuloy ka. Panghawakan mo yung iyong pananampalataya. Magkaroon ka ng pag-asa at patuloy na panindigan ng iyong pag-asa. Ingatan mo yung iyong identity, anak. Sundin mo ako. Patuloy at patuloy na nag-i-intercede ng Panginoon. God is faithful.
God is faithful through the work of Jesus Christ. Minsan, doubtful pa rin tayo. Dinidinig ba ng Diyos ang aking panalangin? Nararapat ba ako? Mga kapatid, isang bagay lamang ang pwede natin gawin. We can access God. At pwede tayong lumapit sa Kanya anytime. Dahil sa mga reasons na ito, mga kapatid, that we can approach God with confidence. Lumapit tayo sa Diyos. Let's draw near to God through prayer, through worship, through our lifestyle, sapagkat merong tinatawag na katiyakan ng ating pananampalataya. Gaya ng verse 22, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting them to meet them together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ang pangyayari ngayon sa ating mundo ay manifestation na malapit na talagang dumating ang Panginoon. Ready ka ba sa pagbabalik ng Panginoon? O baka masumpungan kanyang nagtatampisaw sa kasalanan? O masumpungan tayong lukewarm, walang ginagawa, umaasa lang na tayo'y ligtas na. That is not the way of a true believer. At nawa, sa pagbabalik ng Panginoon, nawa, sama-sama tayo. Pero yun yung dahilan eh. Yung ginawa ni Kristo is the very reason why we can access God. At ito ang dapat natin gawin. Let's draw near to God because Christ has cleansed our consciences. We can draw near to God's throne of grace because it is our priestly privilege. Tayo ay tumatayong mga pari na. Hindi po ba? That we can, hindi na natin kailangan ang isang pare para na sa ganun ay makalapit sa tayo sa Diyos. Hindi natin kailangan si Mary na sinasabi nilang the mediator. Kahit si Jesus, kailangan si Mary para makarating at maka-access sa Father. Huwag nating paniwalaan ang bagay na yan. That is a true lie. But dapat nating tingnan na hindi natin kailangan, Pastor, pwede bang ipag-pray mo ako? No! We can directly approach God through prayer. Pastor, hindi ko kayang manalangin. No, we can. This is our privilege na ibinigay ng Diyos that we can access God. Tayo'y mga pari na we can go directly. Bakit? Because Christ sprinkled His blood in our hearts already. Dati, kapag nag-consecrate, kapag nagtatalaga ng isang pare o ng isang tao sa paglilingkod, noong panahon ng lumang tipan, ang ginagawa, winiwisikan ng dugo. But the blood of Christ in our time, nagpe-penetrate na yan dito sa ating puso. It consumes us because of the death and resurrection of Jesus Christ. Hindi lang yan, mga kapatid. Let's hold fast our confession of hope without doubt because God is faithful to His
promises. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya panghawakan natin at magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay tunay na maaasahan at tapat. Our hope is sustained by the assurance that God who promised is faithful at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Amen. At pangatlo, dahil sa katapatan ng Panginoon and that we can have this access, let us draw near to God with a true heart and full assurance of faith. Ano ito? Buong puso at punong-puno ng pag-asa na tayo'y panghawakan natin ang pananampalatayang ito. Sa paano natin gagawin yon? Encourage each other in love, good works, and in fellowship because the day of Christ approaches. Alam niyo po mga kapatid, yung salitang ginamit dito ay yung steer. Naranasan na po ba ninyo na kayo ay ma-steer? Yan, paikutin kayong ganon. Ilagay kayo sa isang, yung isang juice na lang kaya. Diba? Siguradong may mangyayari dun eh. Yung isang juice na tinutunaw natin, ini-steer natin na yon. Ito yon. We can steer or provoke. Provoke. Talagang ginagawa natin yung isang action, isang stimulus, isang bagay na pwede natin gawin upang nang sa ganon ay maipakita at maipadama natin ang isang pag-ibig, ang isang magandang bagay, ang isang pag-encourage. Paano ba mag-steer? And how can we encourage? Prayer. Pray for each other. When was the time na naipanalangin natin ang bawat isa? Ako'y natutuwa nung Wednesday, isang bagong pattern o sistema ng pananalangin. By name. Each by name. Pinapanalangin ng isa't isa. Ang bawat isa. Hindi ba masarap? At talagang nakakadurog ng puso kapag sinabi mo, kapatid, gusto kitang ipanalangin. Ang sarap nun. Pwede bang ipanalangin mo ako? Prayer. We can encourage through prayer. We can be an example, loving God and man by good deeds. Maging example tayo ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating kapatid. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapatid. That's an encouragement for us. And God's Word, let's allow God's Word to work through us and make us a good and gentle example. It's only through the Word of God that is working in us. Nang sa ganon, tayo ay maging kapakipakinabang at maggamit ng Diyos. Pero kung ang salita ng Panginoon, hindi natin mabuklat at hindi natin mahanap ang Panginoon sa kanyang mga salita, how can we be a good example? God's Word. And lastly, of course, encouragement. Our responsibility is to encourage through words of encouragement. Tingnan mo yung katabi mo ngayon, kapatid. Baka kailangan yan ng words of encouragement. Malapit nang dumating ang Panginoon.
at ipinakikita niya ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap gaya ng naipangako. We can. Tingnan natin kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa buhay natin. At yung faithfulness na ito yung magko-consume sa atin para maging encouragement sa iba. Ang Diyos natin ay tapat at sa Kanyang mga pangako mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Magpakailanman. Nangako ang Panginoong Hesus na siya'y babalik. Tandaan natin, siya'y babalik, siya'y darating. Kung kaya't meron tayong mabigat na dahilan upang patuloy tayong lumapit sa Kanyang trono ng biyaya, sa panalangin, sa pagsamba, sa fellowship. At dahil dito, lumapit tayo sa Kanya ng buong puso nang walang pag-aalinlangan pa. Maging encouragement tayo sa ating mga kapatid, lalo na sa mga nangihina. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Pakilusin mo po ang iyong banal na Espiritu Santo. Dalhin namin ang mga katotohanan ito kung gaano kakadakila sa aming buhay. Isa-isahin namin ang inyo pong katapatan sa buhay namin. Kung bakit kami narito sa Baliwag Alliance Church, it's because of your faithfulness. Kung bakit nyo kami narito, kung bakit kami narito, dahil tinawag mo kami upang maging kabahagi ng iyong malawak na kaharian. Gamitin mo kami, O Panginoon, na ang aming buhay ay makita namin na tunay na nagmamahal sa iyo, nagmamahal sa iglesia, nagmamahal sa aming mga kapatid. Ang lahat ng ito ay aming ginagawa upang ikaw ay mapapurihan. At sa iyong pagbabalik, masumpungan mo nawa kami, tapat na naglilingkod sa iyo. Sa iyo po namin binabalik ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pag-awit ng response song. I sought the Lord, and He answered me.
exalt His name together. Glorify the Lord with me. Come exalt His name forever. Oh, taste and see that the Lord is good. He'll give you everything. He'll give you everything. Oh, taste and see that the Lord is good. He'll give you everything. He'll give you everything. Maaari na po tayo makaupo. Para po sa ating tithes and offering, ito po ay makikita natin sa Malakay 3:10. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing, that there will not be room enough to receive it. Maaari na po natin ihatid sa harapan ng ating mga handog. Tumayo po tayong lahat para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures may belong. Praise Him above in earthly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo ba'y manalangin? Heavenly Father, we thank you po sa privilege and opportunity po na makapagbalik sa inyo, Lord. Bless these offerings, Lord, and bless the lives who gave it. And as well as we pray, Lord, na ang lahat ng handog na ito, Lord, ay makatulong sa pagpapalago ng inyong kaharian. Maraming salamat po sa pagmamahal. In Jesus' name, Amen. Maaari na pong makapo lahat.
Para po sa ating announcements, ang ating attendance po ay binubuo ng adults na 102 at kids na 45, in total of 147. At meron po tayong mga bisita. Kung matawag po ang inyong pangalan, ay sana po tumayo po tayo para ma-acknowledge po namin kayo. Una po sa ating bisita ay si Jerry Malanaw. Ang sunod naman ay si Alex Anseling. At si Jelam Abaygar. Yan tama. And welcome po sa ating panambahan. At para po sa mga karagdagang announcements, makikita po natin to sa ating TV screens. Amen. Bukas po ang ating harapan para sa mga karagdagang announcements. Hello po! Good morning po sa ating lahat. This announcement is for all of our youth. If di nyo po nabasa sa ating GC, next week po ang ating election for our 2026 officers. So please be present kasi you never know, baka kayo na yung next president natin or new officers for next year. So please attend next Sunday, November 16, para po makapag-vote po kayo. Yun lang po, and good morning. Meron pa po bang mga announcements? Magandang umaga mga kapatid. Ito ang mga nagbabagang balita para sa atin ngayong darating na ika-30 ng Nobyembre. Sa ganap na alas 9 ng umaga ay atin pong ipagdiriwang ang ating linggo ng pasasalamat na pinamagatang A Grateful Heart. Ang atin pong tagapagsalita ay Assistant to the President ng Kamakop, si Reverend Lemuel Mogniling. Para sa ating pagkain, sa darating na Thanksgiving, ang buong report ay ihahatid sa atin ng ating kapatid na si Roan Ledesma. Roan, pasok!
Narito nga tayo ngayon sa pagbabalita ng tungkol sa pagkain. Ate Sher, magkakanya-kanya po tayo ng dala. Pero, maaari po tayong maggrupo-grupo per life group, per family, kung malaki po ang inyong pamilya, or kahit magbabarkada. Please prepare food for at least good for 10 packs para ma-share po natin sa ating mga bisita at iba pang kapatiran. Huwag din po nating kakalimutan, syempre, magdala po tayo ng kanin. Ganon din po, para sa mas magandang paghahanda ng ating pagkain, amin pong hinihiling na ilagay natin ito sa mga ganitong container. Makikita po natin ito sa ating mga TV screen. Medyo late lang po, pasensya na. Ayun. Pati po yung kanin. Kung wala po kayong ganyang container, maaari po kayong makahiram kay Sister Diane. Ayan. Baka hindi niyo po kilala. Pero konti lang po ang supply na yan. So magsabi na po kayo hanggang maaga. At para sa mga nais mag-contribute, magbigay ng higit pa sa pagkain, cash man yan, extra drinks, dessert, or food, makipag-ugnayan lang po tayo kay Sister Glyza. Para sa kaayusan ng ating selebrasyon. Yan lang po muna. Back to you, Ate Sher. Thank you, Roan. At para sa iba pang balita, ang ating bone scanning ay sa darating ng Sabado, simula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. At sa hapon ay 1:00 hanggang alas 3 lang po. Magpalista para sa mas mabilis na pila, mag-invite para mas marami ang ating maministeryuhan, at magpunta sa oras na inyong nilagdaan. Samantala, ano ba ang mga pwede nating dalhin para sa Thanksgiving bilang pasasalamat sa ating Panginoon? Roan? Yes, Ate Sher. Nakaugalian na po natin ang pagdadala ng prutas para sa ating Thanksgiving. Ito po ay bilang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya marapat lang na ibigay natin sa Kanya ang ating mga first fruits o unang ani ng ating mga tanim. Hindi po ito limited sa saging. Pakilabas ang saging. Apple. Meron yan. Pongkan. Meron ba? Ayun. O anumang prutas. Maaari rin po tayong magdala ng bigas, itlog, sibuyas, bawang, toyo, mantika, suka o gulay. Kumpletuhin nyo na po yung nasa bahay kubo. Pwede rin po ang manok. Meron akong manok dyan. Yan. Pero, hindi po yung buhay, ha? Gusto po namin, pwede yung katay. Yan. So, X po tayo dun sa buhay at check po tayo dun sa katay na. Pwede din po ang baboy. Pero wag din po yung buhay. Yung kinatay na din po. At dalhin po natin ito sa darating na November 29, Sabado. Para may ayos po ito sa harapan bago mag-Thanksgiving. At yan ang ating balita. Ate Sher? Chika Minute! Ang motif natin para sa Thanksgiving ay denims and diamonds. Ibig sabihin, ang lahat ay ine-encourage na magsuot ng blue denims at white or silver or any pastel color sa araw na yon. Wag na wag lang po ang black. Para sa mas detalyadong balita, ihahatid sa atin ni Roan ang buong report. Pakibalik po yung slide namin. Yan, thank you. Pantaas o pambaba na blue denims like jeans or jacket ay pwede po nating isuot. Ito po ang mga example. Yan po, yung nakikita nyo sa ating TV screens. Blue jeans and white shirt or polo. Pag sinuot nyo po yung ganyan, mukhang gagwapo po talaga kayo. Pero, bawal po tayo sa ripped jeans and sando. Denim skirt and white or silver blouse para po sa mga kababaihan. No shirt po no shorts.
or no plunging necklines. Denim top with white or silvery skirt or pants. Para sa karagdagang pangbabalita, tumutok lang tayo sa ating weekly announcement na ihahatid sa atin ng Thanksgiving Committee. Ate Sher? At yan ang pinakamainit nating anunsyo sa araw na ito. Saan mang panig ng naaabot nito, ako po si Sherina Gato. At ako naman po, si Roan Ledesma. Mapagpalang araw, bayan. Last call po para sa mga karagdagang pagbabalita. Kung wala na po ay inanyayahan po sa harapan si Pastor Ian Fuentes para sa ating closing prayer and benediction. Maraming salamat, Jacob. Mga kapatid, tayo po ay signal number 3 ngayon. Kahit hindi man po natin siya ganoon karamdam, pero pinapaalalahanan pa rin ang lahat na tayo po ay maghanda. Katulad nga po ng sinend natin sa ating GC, kung ang inyong lugar ay medyo malalim, maaari po tayong pumunta dito sa church or yung ating mga sasakyan, atin pong i-park dito sa ating vicinity ng ating church. Tayong lahat po ay tumayo para sa ating pong pangwakas na panalangin. Panginoon, nais po namin kayong pasalamatan sa lahat ng bagay na meron kami ngayon. At higit sa lahat, ang linggo-linggo naming naririnig na paalala mula sa inyo. Mga mensahe ng assurance, mensahe ng pag-iingat, mensahe ng probisyon. Alam namin ang lahat ng ito ay tanging makakamtan lamang namin sa inyo. Sa aming lahat, iisa lang ang aming dalangin, Panginoon, na dumating ang panahon, kayo ay aming makasama. Kaya isang malaking oportunidad sa amin na sa linggo-linggo kami ay inyong inihahanda. Sa buong pamilya ng Baliwag Alliance Church, patuloy po naming dinadalangin ang inyong pong pag-iingat sa amin sa banta ng kalamidad. Ingatan niyo po ang bawat isa, maging sa aming pag-uwi. Ang lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa.